Sisirain ni Luffy ang Fishman Island? Bale, ito na nga yung part 2 ng video natin patungkol sa history ng One Piece World. So kung hindi nyo pa nga napapanood yung part 1, I highly suggest na panoorin nyo muna yon bago kayo tumuloy sa video na to. Since hindi nyo nga maiintindihan itong mga sasabihin natin kung hindi nyo pa ito napapanood. Pero kung matigas nga ang ulo mo at tinatamad ka, sige, mag-recap tayo ng konti. Sa part 1 nga, napag-usapan natin na itong Tree of Adam na matatagpuan sa Elbaf ang kauna-unahang puno na ginawa ng Sun God, kung saan originally na namumunga ito ng mga devil fruits. Later on nga tinapyasan itong Tree of Adam at tinanim sa kabilang part ng mundo, which is ang naging resulta nga neto nabuo itong Tree of Eve. Similar nga itong senaryo na to sa Bible, kung saan ang unang tao sa mundo si Adam at kinuha sa tadyang niya si Eve, kaya ito nabuo. For context lang, yung lugar nga kung saan tinanim itong Tree of Eve sa mismong Ancient Kingdom. At dahil nga sa laging may gera sa Elbaf, nawalan nga ng kakayanan itong Tree of Adam na mamunga pa ng mga devil fruits. Ibig sabihin itong Tree of Eve na lang ang may kakayanan na mamunga ng mga devil fruit. At since ayaw nga itong maabuso ng mga tao, pinrotektahan nga nila itong Tree of Eve sa pamamagitan ng pagtatago dito gamit ang red line. Bukod nga sa red line naglagay rin ng mga magbabantay dito, which is itong mga Lunarian. Since as per Whitebeard nga dito naman talaga sila originally na nakatira. At dahil nga sa may mga sakim sa kapangyarihan nainggit sila sa Ancient Kingdom na merong Tree of Eve. Kaya naman nagkampihan nga itong 20 Kingdoms at inatake itong Ancient Kingdom. At alam naman natin na nagtagumpay sila. Kaya nga bumagsak itong Ancient Kingdom sa pangunguna ni Joy Boy. At itong Tree of Eve napasakamay na ng 20 Kingdoms na later on bumuo ng world government. Ngayon ang magiging tanong kung natatakpan naman pala ng red line itong Tree of Eve, paano nga naman ito nagpo-produce ng liwanag sa Fishman Island? Diba sinabi nga ni King Neptune na nabibigyan daw sila ng sikat ng araw sa Fishman Island dahil sa pagtatransfer ng roots o ugat ng Tree of Eve mula sa mismong araw? Bale, ang sagot nga dito dahil sa yung tuktok ng Tree of Eve nasa Merijoa mismo. Ito yung nakakapag-absorb ng sikat ng araw. Specifically nga na nasa Garden of Eden ito. Kuya Eneru, meron bang garden sa loob ng Merijoa o specifically sa Pangaea Castle? Yes guys, meron. Nakita nga natin yan during sa introduction ng karakter ni Im Sama. Kung mapapansin nyo nakatayo nga itong si Im Sama sa lugar na may pagka-similar sa garden. Hindi kaya ang rason kung bakit nandito palagi si Im Sama dahil sa nandito mismo ang Tree of Eve. At speaking of Im Sama, kung matatandaan nyo sa kwento ng Adam at Eve, meron ngang ahas na tumukso kay Eve kaya niya kinain yung pinagbabawal na bunga ng Tree of Knowledge. So what if itong ahas ito yung nagre-represent kay Im Sama, itong ahas na tumutukso ngayon sa sanlibutan. Base nga sa Old Testament itong ahas o snake sa kwento ng Adam at Eve ang nagre-represent daw sa devil. Kumbaga demonyo raw ito na nagkatawang ahas lang para linlangin itong sila Adam at Eve. Ngayon hindi kaya ganito rin si Im Sama? Originally pure devil siya at nagkatawang tao lang siya. Dahil kung iisipin nga natin itong mga Gorosei basically na ina-appoint lang ni Im Sama. Gaya ng nangyari kay Saint Figarland Garling na officially isa ng Gorosei ngayon. Alam naman natin na merong immortality powers itong mga Gorosei. Ipinakita nga nila yan during Egghead Island arc. Kahit anong atake nga ang ibato sa kanila hindi sila mamatay-matay. In fact nakita pa nga nating nagkapira-piraso itong si Gorosei Saturn at still buhay pa rin siya. Ang tanging paraan nga lang para mamatay sila through Imu. Ipinakita nga yan sa pagtatapos ng Egghead Island arc, kung saan madali lang nakuha ni Imu yung buhay netong si Saturn. Meaning kung ano ang meron itong mga Gorosei nanggaling ang lahat ng ito kay Im Sama. Ngayon during nga sa buong Egghead Island arc kung saan ipinapakita ng mga Gorosei yung mga kakayanan nila, kapansin-pansin naman na itong mga powers nila hindi galing sa devil fruit. Nakita nga natin silang walang takot na tumalon sa dagat, na oppose kung isa kang devil fruit user. Kaya we assume na itong kakayanan
kakayanan nila purely naggaling kay Im-sama, galing sa devil. So ngayong na-establish na natin itong si Imu hindi pala devil fruit user, bagkos may sarili siyang kakayanan na related sa devil, which is nakita natin through Gorosei na pagsasamon sa kanila, pagiging immortal nila at iba pa. Ulitin nga natin yung storya mula umpisa kasama na itong ahas na si Im-sama. Nung unang panahon nga gumawa ang Diyos o ang Sun God ng puno na kayang mamunga ng mga devil fruits, which is tinatawag niya ito bilang treasure tree of Adam. Lahat nga ng prutas ng puno na to bunga ng manifestation o desire ng mga tao. Kumbaga kung ano yung hilingin ng isang tao, didinggin ng puno na to at mapupunta sa prutas neto gaya ng theory ni Dr. Vegapunk. Kumbaga kapag hiniling mo na maging taong yelo ka, mapupunta sa prutas itong hiniling mo at bibiyayaan ka ng ganitong kakayanan once nakainin mo yung prutas neto. Pero later on nga dumating itong ahas na si Im-sama, kung saan dinemonyo niya ang mga tao na tumapyas ng puno ng Tree of Adam at magtanim ng sarili nilang puno, which is nangyari nga. Nakapang-uto nga itong si Imu at tinanim ng mga tao ang Tree of Eve. At gaya sa nangyari sa kwento ng Adam at Eve, pinarusahan nga ng Sun God itong si Imu. Pinarusahan niya ito at tinanggalan ng sariling katawan. Kaya naman simula dito nagpasalin-salin na ng katawan itong si Im-sama hanggang sa nakarating siya sa katawan ng dating reyna ng Alabasta na si Nefertari Lili. Itong Tree of Eve naman na itinanim sa isang isla na may pangalang Ancient Kingdom inutos ng Diyos o ng Sun God na protektahan itong puno na to para hindi na maulit pa ang pang-aabuso dito gaya ng ginawa ni Im-sama. At para maprotektahan nga ito dito na itinayo ang red line. Nang sa ganon matago itong Tree of Eve. Naglagay rin ng mga lunarian para magwardya sa puno na to. At dahil nga sa sakim sa kapangyarihan itong si Im-sama, gamit nga itong katawan ni Nefertari Lili, bumuo nga siya ng 20 kingdoms para kalabanin itong Ancient Kingdom. Papabagsakin nila itong Ancient Kingdom nang sa ganon ma-reclaim nila ang Tree of Eve, which is nangyari nga. Natalo nila itong Ancient Kingdom at sila na ang nanirahan sa itaas ng red line. At para nga walang makaalam ng sekreto nila na merong Tree of Eve sa loob ng red line, binura nila ang history nang sa ganon yung kapangyarihan na meron itong Tree of Eve sila lang ang makikinabang. Possible nga na ito yung tinutukoy na treasure ni Doflamingo na tinatago ng Mary Joa. At ayan na nga yung possible history ng mundo ng One Piece. Bali kung iisipin nyo guys it makes sense nga na masisira ang red line sa pagtatapos ng One Piece. Dahil kung magkataon nga at masira ito muli nga nating makikita itong Ancient Kingdom. Since technically nga dito nakatanim yung Tree of Eve na nakatago sa loob ng red line. Ang isang benefit pa nga ng pagsira sa red line syempre makikita na natin ang all blue na most likely malapit rin yung lokasyon neto sa mismong Ancient Kingdom since nasa gitna nga yung lokasyon neto. At sa pagsira pa nga ng red line possible na masisira rin along the process yung mismong Tree of Eve. Bakit? Para wala nang matempa na mag-claim sa puno na to. Kumbaga ito yung punot dulo kaya naging sakim sa kapangyarihan si Im-sama. At para matapos na itong pagkasakim niya sisirain na ni Luffy itong puno na to. Ibig sabihin once na mawala na ang puno ng Tree of Eve mawawalan na rin ng liwanag at hangin ang Fishman Island. Since gaya nga ng sinabi ni King Neptune ito yung bumubuhay sa Fishman Island, yung ugat ng Tree of Eve. Meaning technically na tama itong prophecy ni Charlie na si Luffy ang sisira sa Fishman Island. Kumbaga sisirain ni Luffy ang red line na magkokos ng pagkasira ng Tree of Eve at masisira rin neto along the process ang Fishman Island. Since wala na ngang magpuproduce pa ng liwanag at hangin sa lugar na to. Sa madaling salita magiging domino effect ang mangyayari. Anyway, ayan na nga yung part 2 ng theory natin para sa history ng One Piece World. Kung trip nyo pa nga ng part 3 ng theory na to let me know. I-like nyo nga itong video na to at mag-comment na rin kayo para malaman ko kung interesado ba kayo sa idea na to. So yun lang, peace!